This is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iilan lang ang mga mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya na dinatna ng Bureau of Customs sa kanilang compound sa Pasig ngayong araw. Sa 12 luxury cars na nasa warrant, dadalawa lamang ang inabutan. Git ng mga Diskaya, legal lahat ng kanilang sasakyan at walang itinatago. Pero sa impormasyong nakuha ng isang senador, 80 ang mga sasakyan ng pamilya at 4 na po dyan ang luxury car. Nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, Emil, Mel, ilang minuto pa lang ang nakalilipas ay sunod-sunod nating nakita ang pagdating ng ilang luxury vehicle dito sa compound ng pamilya Diskaya dito sa Pasig City. Ilan sa mga ito ay yung mga hinahanap ng sasakyan ng Bureau of Customs kaninang umaga tulad ng Bentley at Toyota Tundra. Hindi malinaw kung saan ang galing ang mga sasakyang yan na subject ng search warrant mula sa korte para malaman kung nabayaran ba ng tamang buwis. Narito ang kabuang report. Target dapat ng Bureau of Customs sa tuntunin ang luxury cars ng pamilya Diskaya sa kanilang compound sa Pasig. Kasunod ito ng pag-amin ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senado kahapon na may 28 luxury cars sa kanilang pamilya. Sa search warrant na bitbit ng Customs, 12 sa mga sasakyan ng kasama. Tingnan na natin kung nandiyan pa yung mga sasakyan ng Diskaya. Pero nang pasukin nila ang garahe, 2 lang sa mga nasa warrant ang kanilang inabutan. Isang Maserati at isang Land Cruiser. Merong Escalade pero hindi naman ito sakop ng warrant. Gusto sanang alamin ng Customs kung bayad ang mga ito ng tamang buwis. Huwag tayong mangamba dahil mahuhuli naman po natin. Saan man po yan itinatago. Kung itinatago man, ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs. Wala na sa compound ang ilang nasa warrant na na-videohan ng GMA Integrated News sa garahe ng mga Diskaya noong nakarang Oktubre. Naroon pa noon ang isang Rolls-Royce Cullinan, isang Bentley, 2 Lincoln Navigator, isang GMC Yukon at isang Toyota Tundra. Naroon din noon ang Maybach na inamin ni Diskaya na pagmamayari niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kagabi pa raw nasa labas ng compound ng mga Diskaya ang mga tauhan ng Bureau of Customs at ng pulisya. Pero bigo silang isilbi ang warrant noon. Boss, kailan lumabas yung mga sasakyan? Paliwanag ng kampo ng pamilya Diskaya, nagkataon lang na wala ngayong araw ang karamihan ng mga mamahaling sasakyan. Ginagamit ho kasi yung ibang sasakyan. So, yung iba naman for maintenance, yung iba naman nailagay sa isang lugar kasi preemptive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Pwede tinatago? Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. Pero gate ng kampo ng mga Diskaya, legal na nabili ang mga sasakyan sa mga car dealers gaya ng Speed 7 Corporation, Auto Art Corporation at Freebell Import and Export Corporation. Wala naman ho nagbabawal na bumili ka ng ganitong sasakyan na mamahalin. Wala po. At ang sinasabi nyo, nabili yun sa pamamagitan ng marinis na pera? Ayos po. Yung mga allegation na hindi nasa illegal, hindi po totoo yun. Pinuntahan ng GMA News sa isang address ng Auto Art sa White Plains sa Quezon City. Pero sarado ito at walang mga signage. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng Freebell at Speed 7. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sabi ni Senador Tito Soto, dati nang nasangkot ang Freebell sa umano'y smuggling ng mga Bugatti noong 1 taon. Ayon sa Customs, bukod sa mga Diskaya, ay iniimbestigahan na rin kung meron din mga mamahaling sasakyan ang iba pang contractor at personalidad na nadadawit sa mga questionableng flood control project. Nagkataon lang, ito yung nauna natin makuwanan ng search warrant at obviously, ito yung nasa social media na napaka-high profile. Hindi lang po Diskaya ang ating tinitingnan.
Sa Senado naman, sabi ni Senador Jingoy Estrada, may impormasyon siya mula sa LTO na hindi lang 28, kundi 80 ang mga sasakyan ng mga diskaya. 4 na puro dito ay luxury cars. Sa susunod na pagdinig ng Senado, ipapatawag na rin daw ang asawa ni Sara na si Pacifico Curly Diskaya. Nakakalulang yaman po ito. Vicky, sabi ng Bureau of Customs ay nakipag-ugnayan na sila sa PNP Highway Patrol Group para ma-intercept yung ilan pa sa mga sasakyan ng pamilya Diskaya na subject ng search warrant kapag nakita nilang bumibiyahe sa kalsada. Samantala, isang opisyal ng Customs, Vicky, ang nakausap natin ngayon lang at ang sabi niya may iniaasahan pa silang ilang luxury vehicle na babalik sa compound na ito ng pamilya Diskaya. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Bukod sa pagkakasino, kahit bawal, inamin na rin ng isang DPWH engineer ang paggamit naman ng peking ID at peking pangalan para makapagsugal sa kasino. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Kung kahapon umamin sa Senado si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa kanyang pagkakasino, sa pagdinig ng Kamara ngayong araw, inamin niyang alam niyang bawal ang kanyang ginagawa. Pinagbabawal po lahat ang public official na pumasok sa kasino? Yes, Your Honor. So aware po kayo dito? Yes, Your Honor. Si Alcantara ang District Engineer na iniuugnay sa ilang maanumalyang flood control project sa Bulacan. Tanong kay Alcantara, paano niya nalusutan ang pagbabawal na ito? Paano po yun? Paano po kayo kilala doon bilang isang Engineer Alcantara ng DPWH? Hindi po, Your Honor. Paano po kayo na pumapasok? Ano po pagkakakilala sa inyo doon? May ID po silang binigay po sa akin na iba po yung name ko doon, Your Honor. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng alias? Yes, Your Honor. Kahapon lumabas sa pagtatanong sa Senado na bukod kay Alcantara, kasama rin niya sa pagkakasino ang mga dati niyang kasamahan sa Bulacan 1st Engineering District na si Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, kasama ni Alcantara sa pagkakasino ang 2. Ang alias daw ni Alcantara sa kasino ay Joseph Villegas, habang Marvin de Guzman si Hernandez at PJ Asuncion si Mendoza. Sa hiwalay na briefing sa Kamara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, tinalakay din ang pagsusugal-an nila ng ilang government employee at mga halal na opisyal. Katunayan, umabot daw sa 180 million pesos ang mga panalo ng iba't ibang naglaro sa kasino na hindi ibinigay dahil natuklasang taong gobyerno sila. May isa pang konsehal na nanalo ng 14 million pesos. Para makuha yan, alam niyo ang ginawa niya, nag-resign siya. Pero hiningan muna nila ito ng certification mula sa DILG Secretary na talagang nagbitiw na. Halatang halata po that nag-resign siya doon, nanalo na siya. So, hiningi ko na ba sa kanya susunod kailangan certified by the DILG Secretary. Hindi na po siya bumalik. Sa ilalim ng Administrative Code of 1987, hindi maring magsugal ang mga kawani ng gobyerno. Sa Memorandum Circular No. 6, Series of 2016 ng Office of the President, ipinagbawal din ng government officials and employees na pumasok sa mga kasino. Aminado ang PAGCOR na sa dami ng kawani ng gobyerno, mahirap ma-monitor lahat ang mga naglalaro sa kasino, kaya raw nagpapatupad sila ng second screening sa mga nananalo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. May 15 project sites na hindi mahanap batay sa paunang resulta ng investigasyon ng DPWH. Binuwag na ni bagong Public Works Secretary Vince Dizon ang komite ng kagawaran na nag-iimbestiga sa mga katiwalian at maglulunsad ng bagong investigasyon na sisilip kahit sa mga proyekto bago pa man ang Marcos administration. Nakatutok si Joseph Morong. I'm leaving it with a clear conscience. I did the best that I can
In my tenure, I don't have any regrets. Yan ang sinabi ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa pagsasalin ng kapangyarihan ng ahensya kay dating Transportation Secretary at ngayon ay bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Ang pagpapalit ng kalihim nangyari sa gitna ng kontrobersiya sa mga flood control project na pinatitingkad ng mga nangyari mga pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Ayon kay Dizon, nung una raw ay ayaw niyang tanggapin ng posisyon dahil marami pang dapat gawin sa DOTR. Pero bilin daw sa kanya ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, anong gagawin natin? Manunood na lang tayo ng TV? Ano tayo, helpless? Sabi ng Pangulo, we cannot be helpless. Sa turnover, ilan daw sa ibibigay na dokumento ni Bonoan kay Dizon ay ang paunang resulta ng investigasyon ng DPWH sa mga umano'y manumalyang flood control project. Sa abot 1,600 project size na na-validate raw ng DPWH, mula sa aabot 10,000 mga flood control project, 15 ang missing o hindi mahanap. Karamihan daw dito nasa 1st District ng Bulacan at nakakalat sa Regions 1, 2 at 3. Those project is actually that has already been validated and really found out not to be there. Submitted as completed and collected. The funds have been collected. The non-existent for the time being is actually just a matter of validating the locations of these projects that we are talking about. Ang mga itong ibibigay naman ng DPWH sa bubuing independent commission na mag-iimbestiga sa mga flood control project na ipinangako ng DPWH na susuportahan nila. Binuwag na ni Dizon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na binuo ni Bonoan. Ayon kay Dizon, hindi lamang ang mga flood control project simula 2022 ang sisilipin, kundi pati ang sa mga nakaraang administrasyon. This stretches even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po itong mga ibang proyekto na ito. Ayon naman kay Bonoan, ang mga district engineer daw ang maaaring unang silipin, pati ba ang ilang mga opisyal ng gobyerno. Mga congressman, sir, mga senator who might be insertions. Sila ang siguro nag-initiate ng funding, some of them. Okay. Should they be investigated? Well, we'll see kung anong, I don't know if they may involvement sila. To hold people to account. And when he said hold people to account, he's talking about kung sino man ang responsable, have to be, kailangan managot. Naglilinis na rin sa DPWH. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 2 buwan ang kanyang kakailanganin para reorganisahin ang ahensya. Nauna nang pinagsumite ni Dizon ng courtesy resignation ang mga opisyal ng DPWH kasama ang mga district engineer. It will be a difficult 60 days. I will not, I will not sugarcoat it. It will be a difficult 60 days. DPWH as an institution needs to go through that very difficult but very necessary process for us to evolve and most importantly, to regain the trust of the people. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kaugnay pa rin yan, sinabi ng Pangulo na malapit nang mabuo ang Independent Commission na sisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Tanong sa kanya kanina, kasama ba sa komisyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong? Nakatutok si Jonathan Andal. Ang mga bubuo sa inanunsyo ng Pangulo na Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects, hindi pa malinaw kung sino sa ngayon. Pero sabi kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, malapit na nila itong mabuo. Diretsang tanong sa Pangulo, kasama ba rito si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa sa mga unang nagbulgar ng umunoy korupsyon sa DPWH? I don't want to talk about until buo na eh. Hindi pa namin nabubuo yung plano. But we'll talk about it. Malapit na yan. Very, very soon. Si bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon, wala raw impormasyon dyan. Hindi pa rin daw sila nag-uusap ni Magalong pero malapit daw ito sa kanya nang makatrabaho niya ito noong pandemya sa COVID response. Kung ako po personally, ay napaka-welcome na development po niya kung totoo. Kasi po, at the forefront si Mayor Magalong, nito hindi lamang ngayon, kundi matagal nang nagsasalita. So, hindi ko po alam. Ako po ay hindi privy dyan.
Magkasama kanina sina Dizon at ang Pangulo sa Subic, Zambales para pasinayaan ang pagbubukas doon na ngayon pinakamalaking pagawaan ng barko sa Pilipinas, ang Korean company na Hyundai Heavy Industry Philippines Incorporated. Today, we will begin reclaiming our rightful place among the world's great shipbuilding nations. We are reviving the shipbuilding in the country to strengthen industries, promote livelihood. Mula sa Subic, binisita naman ng Pangulo ang Bataan General Hospital. Mula Subic, Zambales, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Na-trap sa nasusunog na bahay sa Malabon ang 2 bata at kanilang yaya. Nailabas ang isang bata pero bigong mailigtas ang 2. Nakatutok si James Agustin. Tupok na tupok ang unang palapag ng paupang bahay na ito sa Barangay Tinajeros, Malabon matapos masunog bago maghating gabi. Umabot sa unang alarma ang sunog na naapula matapos sa mahigit 40 minuto. Nasa 12 fire truck ang rumisponde sa lugar. Kwento ng residenteng si Ferdinand nung unay may naamoy siyang parang nasusunog na plastic at goma. Nang silipin niya, malaki na ang apoy sa katabing bahay. Pagbaba ko, paglabas ko ng mismong pintuan, apoy na kaagad yung doon sa pintuan ng bahay. Napakalakas na. So, ang instinct ko, bumalik ako agad ng bahay kasi yung nanay at tatay ko may edad na eh. So, sila muna yung inano ko, pilit kong inilalabas. As kinalampag, nung medyo nagising na po sila, kinalampag ko na tong bahay ng tito ko, bintana, para manggising ng mga tao. Pinagtulungan ng mga residente na apulahin ang apoy. Nakaubos ako ng isang fire extinguisher, tsaka yung may mga drum kami dito, buti naman puno. And napagtulong-tulungan namin. Talagang napakainit. Ubos yung ibaba. Sa kasagsagan ng sunog, natrap sa ikalawang palapag ang yaya at 2 batang babae. OFW ang tatay ng mga bata. Habang ang nanay ay nasa trabaho na mangyari ang sunog. Ang 6 na taong gulang na bata, idinaan sa terrace. Nagtamo siya ng mga paso sa katawan. Yung isang bata, nakakasigaw pa kanina. Pero naibaba dito sa bendang labas. Ang yaya naman na 3 taong gulang na bata, natagpo ang walang malay ayon sa residente. Nandun sa kutsyon nila, sa sahig. Tapos yung bata nakahiga. Tapos yung yaya, dinapaan niya yun, nakatukod yung yaya. Pero wala, hindi na sila gumagalaw eh. Binuhat ko na yung bata, ibinaba ko na. Nakatalokbong ako ng makapal na blanket, pero mainit pa rin. Isinugod ang 3 sa mga ospital. Ayon sa BFP, 2 nasawi sa insidente. May 3 years old na namatay, babae, and then yung yaya na around 40 years old na namatay din due to suffocation. Inoobserbahan naman sa ospital ang 6 na taong gulang na bata. Inaalam pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Short-lived intense rainfall, ganyan kung tawagin ng Pag-asa ang naranasan nitong Sabado sa Quezon City na nagdulot ng mabilis na pagbaha. Ang ganito katinding ulan na nakatutok lang sa isang lugar, posible ring maranasan ng iba, lalo't nagbabadya ang La Nina. Nakatutok si Ivan Mayrina. Habang niraragasan ng baha ang ilang bahagi ng Quezon City nitong Sabado, kabilang mga hindi naman binabaha noon. Sinukat naman sa Pag-asa Science Garden ang dami ng ulan. 96.66 millimeters sa loob ng isang oras, na mas marami sa ulan noon ng Bagyong Ondoy. Pero nakakonsentrate o sumapul lang sa Quezon City. Ang tawag dito ng Pag-asa, short-lived intense rainfall. Kung titignan po natin yung 24 hours, I think it's only 0.5 millimeters for the 24 hours na po yun, ano? So, in-compare natin dito na 1 hour, 96, almost 100 millimeters, na nag-concentrate talaga siya sa Quezon City. So, maari po yan. Marami pong may mga instances po na talagang ito po, nangyayari dito, pwedeng mangyayari QC, hindi mangyayari sa Makati or Manila. Ayon sa Pag-asa, hindi naman bago ang mga localized thunderstorm tulad dito na sadyang madaling mabuo dahil sa ating lokasyon sa mundo. Posible ring maulit sa ibang mga lugar ang ganitong short-lived intense rainfall. So dapat po yung atin pong mga actions, yung atin pong mga anticipatory actions should be anchored also on that mga short-lived pero severe na mga pag-ulan. Bago nito, inanunsyo ng Pag-asa ang posibleng pag-iral anumang panahon ngayong bare months ng short-lived o madali ang La Nina.
Magdudulot ito ng malalakas sa pagulan at pagbuo ng mas maraming bagyo. Patuloy ang pagpapalakas ng Pag-asa DOST sa kakayahan nitong maglabas sa mga tama at napapanahong babala. Ang mga regional offices nila pinalalakas din para makapaglabas ng localized sa mga babala. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng showbiz happenings ngayong gabi walang iba kundi ang mukha ng batis ng katotohanan sa Encantadia Chronicles Sangre, si Ashley Rivera. Ashley! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Happily reunited si Kapuso Opa Kim Jisoo sa mga nakasama niya sa Abot Kamay na Pangarap na co-stars niya rin sa bagong Kapuso series na Never Say Die. Kabilang dyan si Jillian Ward na excited namang maipakita ang bagong side ng kanyang acting chops. Makichika kay Aubrey Carampel. In all-black outfit at clean haircut, si Kapuso Opa Kim Jisoo nang sumalang sa first day of taping niya para sa upcoming GMA Prime series na Never Say Die. Gaganap si Jisoo bilang South Korean undercover agent na si Lee Jin-ho. Can be a doctor, right? Happily reunited nga raw siya sa naging co-star sa Abot Kamay na Pangarap na si Jillian Ward at Rahil Birria. At looking forward naman na maka-eksena si pambansang Ginoo David Licauco na first time niyang makakasama sa serye. It feels very exciting because since it's a new project and new character and meet new people, it's always very fresh to me. The feeling is mutual for Jillian na agad daw naging komportable sa set dahil sa familiar faces. I'm very excited kasi alam ko po na bagong experience talaga to for me. Marami akong matututunan. Bagamat aminadong na-challenge sa kanyang role bilang estudyante na magaling sa martial arts, this time, sabi ng Kapuso star of the new gen, gusto niyang ipakita ang bagong side ng kanyang acting chops na mas fierce and fearless. It's my first year as an adult. 20 na ako, hindi na teenager. So, na-excite po kasi feeling ko medyo mas may lalim po siya, mas may angas, mas unapologetic yung character ko dito. Sa ngayon, may ilang light action scenes na raw silang nakukunan. Pero aside from action, ni-reveal ni Jill na marami pang layer ang kwento ng kanilang serye na dapat abangan ng mga manonood. May halo siyang drama, may halo siyang comedy. Kumbaga, lahat pwedeng manood po nito. And parang nako-cover niya lahat ng genres halos. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.